Habang abala ang isang milyonaryo sa pagtatayo ng kanyang imperyo, may isang munting tinig ang unti-unting namamatay sa loob ng sariling tahanan. Sa isang biglaang pagbabalik, isang ama ang nasaksihan ang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang anak, walang laban, habang ginugupitan ng karahasan ng babaeng tinawag niyang asawa. Mula sa sandaling iyon, gumuho ang imahe ng perpektong pamilya at kasabay ng bawat hibla ng buhok na nalaglag, isang lihim ang nagsimulang magising tungkol sa pagtataksil, sa nakaw na yaman, at sa kamatayan ng babaeng minahal niya noon. Dahil kapag ang isang ama ay nagising mula sa pagkabulag, walang imperyo ang mas mahalaga kaysa sa buhay ng anak na kailangan niyang iligtas. Nakangiti si Datu Montecarpio habang marahang hinahaplos ang eleganteng kahon na nakapatong sa katabing upuan ng kanyang mamahaling sasakyan. Sa loob niyon ay isang music box na may maliit na balerina. Isang sorpresa para sa kanyang kaisa-isang anak, si Huni. Matagumpay ang naging business deal niya sa Cebu at mas maaga siyang nakauwi ng isang araw. Hindi niya maipaliwanag ang sabik na nararamdaman na muling masilayan at mayakap ang kanyang munting prinsesa. Ang ngiti nito ang tanging lunas sa lahat ng kanyang pagod. Pagpasok ng sasakyan sa malawak na gate ng Villa Diwata, isang pambihirang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, naririnig na niya ang masayang boses ni Huni mula sa hardin o sasalubungin siya ng kanilang mga kasambahay. Ngunit ngayon, tila natutulog ang buong kabahayan. Baka nagpapahinga sila. Bulong niya sa sarili. Dala-dala ang regalo. Marahan niyang binuksan ang malaking pinto na gawa sa narara, walang tao sa sala. Walang bakas ni Marahuyo, ang kanyang asawa, o ni Huni. Isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang regalo sa ibabaw ng isang mesa at nagsimulang maglakad paakyat sa ikalawang palapag. Habang papalapit siya sa silid ni Huni, may narinig siyang isang pigil na hikbi. Isang tunog na tila sinasakal para hindi lumabas. Nanigas ang kanyang mga paa. Dahan-dahan, itinulak niya ang bahagyang nakabukas na pinto. At doon, bumungad sa kanya ang isang imaheng habambuhay na magmamarka sa kanyang isipan. Nakaluhod sa sahig si Huni, nanginginig ang munting katawan. Ang mahaba at alon-alon nitong buhok na minana pa nito sa ina ay nagkalat sa puting carpet, ginupit ng walang anumang ayos. At sa likod nito, nakatayo si Marahuyo. May isang matalim na ngisi sa labi habang hawak-hawak ang isang kumikinang na gunting. Isang malupit na tagumpay ang mababasa sa kanyang mga mata habang muli niyang itataas ang gunting. Ito ang napapala ng mga batang hindi sumusunod, dinig niyang sabi ni Marahuyo sa isang tinig na puno ng lason. Isang leksyon na hinding-hindi mo malilimutan. Hindi makagalaw si Datu. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang eksena sa kanyang harapan ay biglang naglaho at napalitan ng isang alaala. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nasa hardin sila. Si Ulap, ang kanyang yumaong asawa, ay nakangiting sinusuklay ang buhok ni Huni. Ang halimuyak ng shampoo ng bata ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak. Ang buhok mo, anak, ay parang talon ng pag-asa, malambing na sabi ni Ulap. Huwag mong hahayaang sino man ang pumutol nito. Isang malakas na snip ng gunting ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Ang init ng galit ay mabilis na umakyat mula sa kanyang talampakan patungo sa kanyang ulo. Sa isang iglap, ang Datu Montecarpio na isang kilalang negosyante ay naglaho. Ang natira ay isang ama. Isang amang nasasaktan. Isang amang handang pumatay para sa kanyang anak. Sa tatlong malalaking hakbang, narating niya ang gitna ng silid. Bago pa man makapag-react si Marahuyo, hinablot niya ang gunting mula sa kamay nito. Ang bakal ay malamig sa kanyang palad.
ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo. Gulat na napalingon si Marahuyo at ang ngisi sa labi nito ay napalitan ng pagkataranta. Didatu, anong ginagawa mo rito? Akala ko, hindi niya pinansin ang sinasabi nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa umiiyak niyang anak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Huni. Ang muka ng bata ay basang-basa ng luha. Ang mga mata nito ay puno ng takot na hindi pa niya nakita kailanman. Huni, anak, halos pabulong niyang sabi. Itinago ni Huni ang muka sa kanyang dibdib. Ang mga munting kamay nito ay mahigpit na kumapit sa kanyang damit na para bang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Naramdaman ni Datu ang walang tigil na pagyanig ng katawan nito. Datu, hayaan mong magpaliwanag. Narinig niyang sabi ni Marahuyo. Ang boses nito ay nagbabalat kayo na ng pag-aalala. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Naging napakatigas ng ulo niya. Tumahimik ka. Ang salitang yon ay lumabas sa bibig ni Datu nang may bigat at lamig na kahit kailan ay hindi pa narinig ni Marahuyo mula sa kanya. Sa isang iglap, natikom nito ang bibig. Binuhat ni Datu si Huni, mahigpit na niyakap. Ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig ay siya ring bigat ng pagsisisi sa kanyang puso. Gaano na katagal nangyayari ito sa likod niya? Habang papalabas siya ng silid, naramdaman niya ang paggalaw ni Huni. Inilapit nito ang bibig sa kanyang tainga. Sa gitna ng mga hikbi, may ibinulong ito. Isang pangungusap na bumasag sa natitirang lakas sa kanyang katawan at nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Daddy, huwag niyo po akong iwan ulit. Kinabukasan, ang almusal sa mansyon ng mga Montecarpio ay may pait na hindi matatagpuan sa anumang pagkain. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan. Pinanood ni Datu si Marahuyo. Ang kanyang asawa ay kumikilos na tila walang nangyari. Magiliw nitong nilagyan ng pagkain ng plato ni Huni, ngumiti ng matamis, at nagsalita sa isang malambing na boses na kung hindi lang niya nasaksihan ang lahat kagabi, ay iisipin niyang tunay. Huni anak, kumain ka na ng breakfast mo. Paborito mo itong waffles, di ba? Hindi sumagot si Huni. Ang bata ay nakatingin lang sa kanyang plato. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ang buhok niyang ginupit ng walang awa ay sinubukan ni Marahuyong ayusin gamit ang isang headband. Ngunit kitang-kita pa rin ang hindi pantay na mga hibla. Isang pisikal na paalala ng kalupitang naganap. Naramdaman ni Datu ang muling pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Paano nagagawang magpanggap ng babaeng ito? Paano niya kayang ngumiti pagkatapos ng lahat? Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging maingat. Para kay Huni. Pagkatapos ng almusal, na tila isang walang katapusang parusa, dinala ni Marahuyo si Huni sa eskwela. Naiwan si Datu sa bahay gulong-gulo ang isip. Ang mga salita ng kanyang anak ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Daddy, huwag niyo po akong iwan ulit. Umakyat siya sa silid ni Huni, umaasang makahanap ng kahit anong kasagutan. Maayos ang lahat, masyadong maayos. Tila sinadya para walang makitang anumang bakas ng kaguluhan. Ngunit habang inaayos niya ang kumot na nahulog sa sahig, may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng kama, isang sketchbook. Kinuha niya ito at naupo sa gilid ng kama. Sa pagbuklat niya ng mga pahina, isang panibagong kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang mga pahina ay puno ng mga drawing, ngunit hindi ito ang masayang mga drawing ng isang bata. Ang mga ito ay madidilim. May isang larawan ng isang maliit na babae na walang mukha, nakatayo sa isang sulok habang isang malaking anino na may matatalim na kamay ang tila aabutin siya. Sa isa namang pahina,
Isang bahay na walang pinto at bintana. At sa loob ay isang umiiyak na bata. Bawat guhit, bawat kulay na ginamit ay sigaw ng isang kaluluwang nasasaktan. Isinara niya ang sketchbook, kasabay ng paghigpit ng kanyang kamao. Hindi ito simpleng pagdidisiplina. Ito ay kalupitan. Datu, mahal, isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, nakatayo sa may pinto si Marahuyo. Ang mga mata nito ay namumugto na tila kagagaling lang sa iyak. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Patawarin mo ako sa nakita mo kagabi. Simula nito, ang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadya. Napuno lang ako. Alam mo naman kung gaano kahirap ang maging isang ina. Gusto ko lang siyang maging perpekto para sa'yo, para sa pamilya natin. Umiyak ito, isang perpektong pagganap ng isang nagsisising asawa. Ngunit para kay Datu, ang mga luhang iyon ay tila walang init, walang katotohanan. Hindi siya kumibo. Hinayaan niya lang itong magsalita. Masyado lang akong na-stress sa mga bagay-bagay. Pangako, hindi na mauulit. Mahal na mahal ko si Huni, Datu. Maniwala ka sa akin. Tumayo si Datu, hindi pa rin nagsasalita. Nilagpasan niya ito at lumabas ng silid. Narinig niya ang paghigbi nito sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Isang bahagi ng kanyang isip ang gustong maniwala. Gustong isipin na isa lang itong pagkakamali. Ngunit ang mga imahe sa sketchbook ni Huni at ang takot sa mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Samantala, sa paaralan ng Pag-asa, abala ang mga bata sa kanilang art activity. Ngunit napansin ni Ginang Malay na si Huni ay tahimik lamang na nakaupo sa isang sulok. Hindi ginagalaw ang kanyang mga krayola. Nilapitan niya ito nang may malumanay ng ngiti. Huni, ayos ka lang ba? Ayaw mo bang mag-drawing? Umiling lang ang bata. Hinawakan ni Ginang Malay ang kamay nito para sana alukin ng tulong, ngunit biglang napansin niya ang isang bagay sa braso ni Huni na bahagyang natatakpan ng manggas ng uniforme nito. May mga pasa, maliliit, bilog, at naninilaw na. Tanda na ilang araw na ang mga iyon doon. Huni, saan galing yan? Marahan niyang tanong. Agad na binawi ng bata ang kanyang kamay at itinaas ang manggas para takpan ang mga pasa. Muli itong umiling. Ang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Ginang Malay. Hindi ito ang unang beses na napansin niyang tila laging malungkot at matatakutin si Huni. Ngunit ang mga pasa ang nagsilbing huling piraso ng palaisipan. Alam niyang kailangan na niyang gumawa ng hakbang. Nang hapong iyon, habang sinusubukan ni Datu na ituon ang pansin sa trabaho, sa kanyang opisina, sa Sinagtala Holdings, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi rehistrado sa kanyang contacts. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanyang kunin nito. Hello? Hello, magandang hapon po. Is this Mr. Dato Montecarpio? Tanong ng isang formal at seryosong boses ng babae. Yes, speaking. Who is this? Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan bago muling nagsalita ang nasa kabilang linya. Sir, my name is Ginang Malay. Ako po ang guro ni Huni sa paaralan ng Pag-asa. Tumatawag po ako dahil may kailangan tayong pag-usapan. Tungkol po sa anak ninyo. Maari po ba tayong magkita? Mahalaga po ito. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado ngunit may bigat. Isang bigat na nagsasabing hindi ito ordinaryong tawag. Para kay Datu, ang mga salita ni Ginang Malay ay isang lubid na inihagis sa kanya habang siya'y nalulunod sa dagat ng pagdududa. Agad siyang pumayag. Saan at kailan? Tanong niya. Sinisigurong hindi siya maririnig ni Marahuyo mula sa kabilang silid. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop malapit sa eskwelahan, isang lugar na hindi gaanong matao. Kailangan niyang gumawa ng dahilan.
Isang emergency meeting sa opisina, isang kasinungalingan na magaan sa kanyang dila dahil alam niyang para ito sa kapakanan ni Huni. Pagdating niya sa coffee shop, naroon na si Ginang Malay sa isang mesa sa sulok. Sa personal, mas naging malinaw ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi ito ang tipikal na guro. May determinasyon sa kanyang mga mata, isang bagay na higit pa sa profesional na tungkulin. Salamat sa pagdating, Mr. Montecarpio. Bungad nito pagkaupo niya. Tawagin mo na lang akong Datu. Sagot niya. Ano ang tungkol kay Huni? Walang paligoy-ligoy na inilabas ni Ginang Malay ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilatag niya ito sa mesa. Sa loob ay ang mga art activity ni Huni, katabi ng ilang sinulat na report. Datu, ilang buwan ko nang napapansin ang pagbabago kay Huni, panimula ng guro. Dati, isa siya sa pinakamasayahing bata sa klase ko. Palangiti, mahilig makipaglaro. Ngunit unti-unti, nakita ko siyang nagiging tahimik, laging mag-isa, at madaling magulat o matakot. Itinuro nito ang mga drawing. Muli, nakita ni Datu ang mga larawang bumabagabag sa kanya. Ang batang walang mukha, ang aninong may matatalim na kamay. Ngunit ngayon, may kasama itong mga report. Isinulat ni Ginang Malay ang mga petsa at obserbasyon, October 12. Huni flinched when I tried to pat her shoulder. October 25. Refused to join the playground games. Sat in a corner. November 5. Found crying in the bathroom. Wouldn't say why. Yesterday, the bruises on her arm. Bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Datu. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling pamamahay, ngunit nabulag siya ng trabaho at ng tiwala niya kay Marahuyo. Ang mga pasa ang nagtulak sa akin na tawagan ka. Pagpapatuloy ni Ginang Malay. Sinubukan kong kausapin si Huni, ngunit takot na takot siyang magsalita. Datu, bilang guro niya, obligasyon kong siguraduhin ang kaligtasan niya. At may nagsasabi sa aking hindi siya ligtas. Tinitigan ni Datu ang mga papel. Ang ebidensya ay nasa harap na niya, malinaw at hindi maikakaila. Ang pagtatanggol ni Marahuyo, ang kanyang mga luha. Lahat ay tila isang malaking panloloko. Ang pagdududa ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Isinara niya ang folder. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang kumuyom sa ibabaw nito. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Isang panunumpa na hindi na niya bibiguin ang kanyang anak. Salamat, Ginang Malay, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Salamat sa hindi mo pagpapabaya. Ako na ang bahala rito. Sisiguraduhin kong hindi na muling masasaktan si Huni. Pag-alis sa coffee shop, hindi na ang Datu na naguguluhan ang nagmamaneho, kundi isang amang may misyon. Huminto siya sa isang lugar kung saan hindi siya makikita at gumawa ng dalawang mahalagang tawag. Ang una ay sa isang high-tech security firm. Kailangan kong magpalagay ng hidden cameras sa buong bahay ko, sabi niya sa kausap. As soon as possible. Kailangan itong magmukhang isang simpleng security system upgrade. Itinakda niya ang instalasyon kinabukasan. Sa oras na alam niyang nasa spa si Marahuyo, ang pangalawang tawag ay mas mahirap gawin. Hinanap niya sa kanyang lumang contacts ang numero ni Aling Payapa. Ang yaya ni Huni mula pa noong sanggol ito. Si Aling Payapa na bigla na lang pinaalis ni Marahuyo 1 taon na ang nakalipas sa dahilan na ito raw ay matanda na at makakalimutin. Isang dahilan na nooy tinanggap niya nang walang tanong. Ilang beses nagring ang telepono bago ito sagutin. Hello, isang pamilyar ngunit nag-aalangang boses ang sumagot. Aling Payapa? Si Datu ito. Si Datu Montecarpio. Natahimik ang kabilang linya. Narinig ni Datu ang isang malalim na paghinga. Sir Datu, kumusta na po kayo? At kumusta na po si Huni?
May bahid ng pananabik at lungkot sa boses ng matanda. Siya nga po ang dahilan kung bakit ako tumawag, sabi ni Datu, pinipiling maging direkta. Kailangan ko po kayong makausap. May mga bagay po akong kailangang malaman. Muling natahimik si Aling Payapa. Tila may bigat sa kanyang paghinga. Isang pag-aalinlangan na nakabatay sa takot. Sige po, sir. Pumayag din ito sa huli. Ngunit ang kasunod na sinabi nito, sa isang nanginginig at halos pabulong na tinig, ang nagpatindig ng balahibo sa batok ni Datu at nagpakumpirma na ang problemang kinakaharap niya ay mas malalim at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Sir Datu, may mga bagay po kayong hindi alam tungkol kay Ma'am Marahuyo. Mga bagay na nakakatakot. Gabi. Ang buong Villa Diwata ay nahihimbing sa katahimikan. Isang katahimikan na para kay Datu ay isa ng ngayong maskara ng kasinungalingan. Nakakulong siya sa kanyang study, ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na display ng kanyang laptop. Sa screen, ang mga live feed mula sa mga nakatagong kamera ay nahahati sa maliliit na bintana. Bawat isa ay isang mata na nagmamasid sa kadiliman ng kanyang sariling pamamahay. Pinanood niya at sa bawat minutong lumilipas, ang galit sa kanyang puso ay nag-iipon. Hindi na mainit, kundi malamig at matalim na parang yelo. Wala siyang nakitang pananakit na pisikal. Mas malala pa. Nakita niya kung paano sinadya ni Marahuyong itapon ang paboritong manyika ni Huni sa basurahan nang mag-isa lang ang bata sa silid. Narinig niya ang mga salitang ibinubulong nito kapag walang ibang nakakarinig. Wala kang silbi. Kamukha mo ang nanay mong mahina. Kung hindi dahil sa'yo, sana mas masaya kami ng daddy mo. Psychological torture, mabagal, araw-araw. At si Huni, sa bawat eksena, ay tila isang munting anino na lalong lumiliit. Tumatanggap na lang ng lahat ng walang imik. Napakuyom ang kamao ni Datu. Ito pala ang dahilan kung bakit natatakot ang kanyang anak. Hindi lang ang gunting, kundi ang mga salitang mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Ang kanyang destinasyon ay isang maliit na karinderya sa kabilang bayan kung saan sila nagkasundong magkita ni Aling Payapa. Naabutan niya ang matanda na nag-aalangang nakaupo sa isang sulok. Ang dating masayahing mukha nito ay nababalot na ngayon ng mga guhit ng pag-aalala. Halata ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang baso ng tubig. Aling Payapa, salamat sa pagdating. Mahinahon niyang bungad. Sir Datu, sagot nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi po ako sigurado kung tama itong ginagawa ko. Kailangan kong malaman ang totoo, Aling Payapa, para kay Huni. Ang pagbanggit sa pangalan ng bata, ang tila nagbigay lakas sa matanda. Huminga ito ng malalim. Sir, si Ma'am Marahuyo, iba po siya kapag kayo ay wala. Nagsimulang magkwento si Aling Payapa. Ikinuwento nito ang mga biglaang pagsabog ng galit ni Marahuyo sa maliliit na bagay. Isang beses, nabasag nito ang isang florera dahil lang may nagsabing kamukhang kamukha ni Huni, si Ulap. Ikinuwento nito kung paano niya madalas marinig si Marahuyong kinakausap ang sarili sa salamin. Puno ng inggit at hinanakit tuwing may bumabanggit sa yumaong asawa ni Datu. Lagi niyang sinasabi na anino lang daw siya ni Ma'am Ulap sa bahay na ito. Bulong ni Aling Payapa na kahit anong gawin niya, si Ma'am Ulap pa rin ang hinahanap ninyo at ni Huni. Ang mga kwento ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kanyang nakita sa mga kamera. Hindi lang ito simpleng pagka-insecure. May mas malalim na galit na nakaugat sa nakaraan. Nang gabing iyon, bumalik si Datu sa kanyang opisina sa Sinagtala Holdings. Ang hinala niya kay Marahuyo ay lumawak na, hindi na lang bilang isang masamang madrasta, kundi bilang isang taong may kakayahang manlinlang. Kung nagawa niyang lokohin si Datu sa loob ng kanilang bahay,
Ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa labas? Sinimulan niyang buksan ang mga financial records ng kumpanya. Bilang CEO, may access siya sa lahat. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga kahina-hinalang transaksyon. Raja Silang, kapatid ni Marahuyo, ang lalaking ipinasok niya sa kumpanya bilang pinagkakatiwalaang finance officer. May mga proyektong may sobrang laking budget, mga supplier na hindi kilala, at mga bayad para sa mga serbisyong tila hindi naman naganap. Isang network ng panloloko, isang plano na unti-unting hinihigop ang yaman ng kumpanyang pinaghirapan niya. Isang kumpanyang balak niyang ipamana kay Huni. Napahilamos siya sa kanyang mukha, pagod at galit. Ang pagtataksil ay dalawa na, sa kanyang pamilya at sa kanyang negosyo. Bumalik siya sa mansyon ng hating gabi na pagod ang kanyang isip at katawan. Sa halip na dumiretso sa kanyang silid, napadpad ang kanyang mga paa. Sa dating kwarto nila ni Ulap, isang silid na ipinasara niya at bihira nang pasukin. Ang amoy ng lavender, ang paborito ni Ulap, ay nananatili pa rin sa hangin. Binuksan niya ang aparador nito. Naroon pa rin ang mga damit, maayos na nakatupi. Sa ilalim may isang kahon na puno ng mga memorabilia, mga litrato, mga sulat. Habang hinahalungkat niya ang mga ito, umaasang makahanap ng kahit anong magbibigay sa kanya ng lakas, may nahawakan siyang isang bagay na hindi pamilyar. Isang maliit na leather-bound na kwaderno. Isang diary. Hindi niya alam na mayroon si Ulap nito. Dahan-dahan niya itong binuklat. Karamihan sa mga nakasulat ay masasayang alaala. Ngunit habang papalapit siya sa mga huling pahina, sa mga araw bago ang aksidente, nagbago ang tono. November 15th. Marahuyo has been acting strange lately. She asks too many questions about Datu's business. It feels off. November 18th. I saw her talking to her brother on the phone. She looked angry. She hung up the moment she saw me. At sa huling pahina, may isang pangungusap lang na isinulat ng may diin at tila pagmamadali. Isang pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Datu. Hindi ako nagtitiwala kay Marahuyo. Hindi ko siya kaibigan. Ang mga salita sa diary ni Ulap ay parang multo na bumabagabag kay Datu. Ang dating pagdududa ay isa na ngayong matibay na paniniwala. Si Marahuyo ay hindi lang isang mapanakit na madrasta. Isa siyang ahas na matagal nang nananahan sa kanyang pamamahay. Naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Ngunit si Marahuyo ay tuso. Tila nararamdaman niya ang pagbabago sa pakikitungo ni Datu, ang malamig na distansya, ang mga titig na puno ng kahulugan, ang mga gabing ginugugol nito sa study. At dahil dito, sinimulan niya ang kanyang kontra-atake, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang pinakamapanganib niyang sandata, ang kanyang pagkukunwari. Isang gabi, pag-uwi ni Datu, naabutan niya ang isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula. Ang hapagkainan ay puno ng paborito niyang pagkain, may mga kandilang nakasindi, at isang malambing na musika ang nagmumula sa speakers. Nakatayo roon si Marahuyo. Suot ang isang eleganteng bestida at may isang matamis na ngiti sa labi. Surprise, mahal, bati nito. Lumapit para bigyan siya ng halik. Umiwas si Datu ng bahagya, kaya't sa pisngi lamang siya nito nahagkan. Ngunit hindi ito pinansin ni Marahuyo. Naisip ko lang na kailangan natin ng isang gabi para sa ating dalawa. Pagpapatuloy nito, hinihila siya papunta sa mesa. Masyado ka nang maraming iniisip. Masyado kang pagod. Hayaan mong alagaan kita. Sa buong hapunan, si Marahuyo ang perpektong asawa. Inalala nito ang mga unang araw ng kanilang pagsasama, ang mga masasayang sandali, ang mga pangarap na binuo nila. Bawat salita ay maingat na pinili. Bawat kilos ay kalkulado. Sinusubukan nitong ipaalala kay Datu ang bersyon ng kanyang sarili na minahal nito o ang bersyon
na inakala ni Datu na minahal niya. Alam kong mahirap para sa iyo ang lahat, Datu. Sabi nito, inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang pagkawala ni Ulap, ang responsibilidad sa kumpanya, at ang pag-aalaga kay Huni. Minsan naiisip ko baka ang galit mo sa akin ay galit mo lang talaga sa sitwasyon. Baka ako lang ang napagbubuntunan mo ng lahat ng sakit na nararamdaman mo. Gaslighting. Ito ang salitang pumasok sa isip ni Datu. Pinapalabas nitong siya ang may problema. Siya ang paranoid. Siya ang nag-iimbento ng mga bagay-bagay. Ngunit sa halip na makipagtalo, pinili ni Datu na sumakay sa laro nito. Ngumiti siya ng pilit. Siguro nga, pagod lang ako. Ang hindi alam ni Marahuyo, habang siya'y nagsasalita, ang mga mata ni Datu ay hindi lang nakatingin sa kanya, kundi sa refleksyon sa bintana sa likuran nito. Doon, sa may pintuan ng kusina, nakita niya si Huni. Nakasilip, ang mga mata ay malungkot. Habang pinapanood ang kanilang perpektong hapunan, kinabukasan, mas tumindi ang pag-arte ni Marahuyo. Nagdala pa ito ng merienda sa silid ni Huni. Alam na alam nitong nakamonitor ang kamera. Ngunit ang laro ay mas naging komplikado. Habang naglalaro si Huni ng kanyang mga bloke, hindi sinasadyang natabig ni Marahuyo ang toring binuo nito. Bumagsak ang mga bloke. Napaiyak si Huni. Agad na lumapit si Marahuyo. "Oh Huni, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya." Niyakap nito ang bata. Ngunit sa anggulo na hindi makikita ng kamera, nakita ni Datu sa live feed kung paano bumulong si Marahuyo sa taingan ng bata. Hindi niya marinig ang salita, ngunit nakita niya ang biglang paninigas at paglaki ng mga mata ni Huni sa takot. Pagkatapos, mas lalo itong umiyak. Sakto namang pumasok si Datu sa silid. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Nagkukunwaring walang alam. Agad na tumayo si Marahuyo. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring dalamhati. "Datu, hindi ko alam. Tinabig ko lang nang hindi sinasadya ang mga laruan niya. Pero naggalit na siya sa akin ng ganito. Ayaw niya talaga sa akin. Sinusubukan ko naman ang lahat." At muli, ang mga buhayang luha ay nagsimulang pumatak. Isang perpektong palabas. Siya ang biktima. Ang anak niya ang problema. Pati si Raja ay nakiisa sa dula. Pinuntahan siya nito sa opisina isang hapon. "Kuya Datu." Bungad nito, may pekeng pag-aalala. "Napapansin ni ate na parang lumalayo ka. Kung may problema man sa trabaho, sabihin mo lang sa akin. Baka masyado ka lang na pressure. Hayaan mo munang ako ang umako ng ilang responsibilidad para makapagpahinga ka." Isang alok na tila tulong, ngunit para kay Datu, isa itong pagsubok. Sinusukat nito kung gaano nakalayo ang kanyang nalalaman. Ngumiti si Datu. "Salamat Raja. Maaasahan ka talaga." Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marahuyo sa tabi niya, isang pagtulog na tila panatag dahil sa akalang matagumpay ang kanyang mga plano. Tahimik na bumangon si Datu. Dala ang isang espesyal na device na binili niya. Dahan-dahan niyang sinimulan ang proseso ng pag-clone ng data mula sa telepono at laptop ni Marahuyo. Bawat text, bawat email, bawat deleted file, habang naghihintay na matapos ang proseso, tinitigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang asawa. Ang mukhang minsan niyang inakalang maganda at maamo ay isa na ngayong maskara ng isang halimaw. At sa ilalim ng maskarang yon, alam niyang nagtatago ang lahat ng kasagutan na kailangan niya. Nang matapos ang pag-clone, bumalik siya sa kama, humiga sa tabi nito, at ipinikit ang kanyang mga mata. Naghihintay sa pagsikat ng araw. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, siya na ang gagawa ng susunod na hakbang. Magdamag na gising si Datu. Ang sala ng kanyang opisina sa Sinagtala Holdings ay naging kanyang war room. Sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang IT expert, isa-isa nilang binuksan ang mga file na nakuha niya mula sa mga gadget ni Marahuyo. At sa bawat folder na nabubuksan,
Isang piraso ng katotohanan ang lumalabas. Isang katotohanang mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang mga email sa pagitan ni Marahuyo at Raja ay hindi maikakaila. Naroon ang mga spreadsheet ng mga pekeng kumpanya, mga invoice para sa mga ghost project, at ang detalyadong plano kung paano unti-unting ililipat ang pondo ng sinagtala holdings sa kanilang mga offshore account. Ang layunin, kapag sapat na ang kanilang nakuha, ididiin nila si Datu sa isang kaso ng malversation, wawasakin ang kanyang reputasyon at aagawin ang kumpanya. Naramdaman ni Datu na parang sinasakal siya. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak at sa kanyang tahanan, ay dahan-dahan siyang sinisira mula sa loob. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan niya ay isang serye ng mga text message na na-recover mula sa deleted items folder. Raja, ate, masyado ka nang nagiging halata. Baka mahalata ka ni Datu. Marahuyo, manahimik ka. Alam ko ang ginagawa ko. Konting tiis na lang. Mapapasa atin din ang lahat ng pinaghirapan ng ulap na yon, Raja. Huwag mo nang isali si ulap dito. Matagal na siyang wala. Marahuyo, hinding-hindi siya mawawala. Hanggat ang anino niya ang nakikita sa mukha ng batang yon. Bawat araw na nakikita ko si Huni, naaalala ko kung paano niya nakuha ang lahat. Nang walang kahirap-hirap. Ang galit na naramdaman ni Datu ay hindi na kayang isalarawan. Ang pagmamaltrato kay Huni ay hindi lang simpleng kalupitan. Ito ay paghihiganti. Isang paghihiganting nakatuon sa isang taong matagal nang pumanaw. Sa gitna ng kanyang pagluluksa at galit, tumunog ang kanyang telepono. Si Ginang Malay. Datu, pasensya na sa abala. Sabi ng guro. Ang boses ay seryoso at apurahan. Kailangan kitang makausap. Ngayon din. Please. Nagkita sila sa parehong coffee shop, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang tensyon sa pagitan nila. Hindi na ito isang guro na nag-aalala at isang amang naguguluhan. Ngayon, sila ay dalawang taong may iisang layunin. Ang protektahan si Huni. May ipapakita ako sa'yo. Sabi ni Ginang Malay, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Sa litrato, may dalawang batang babae, magkayakap at nakangiti. Ang isa ay walang dudang si Ulap noong kabataan nito. Ang isa naman ay isang mas batang bersyon ni Ginang Malay. Ang tunay kong pangalan ay Malay. Pag-amin ni ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pangunawa. Kapatid ako ni Ulap. Napanganga si Datu. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkaroon ng kanya-kanyang lugar. Ang kakaibang dedikasyon ni Ginang Malay, ang kanyang agarang pag-aalala. Hindi lang ito dahil sa profesyon. Personal ito. Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Datu. Ang isip ay gulong-gulo. Dahil kailangan kong makasiguro? Sagot ni Malay. Ang boses ay napuno ng pait. Datu, hindi ako naniniwalang aksidente ang pagkamatay ni Ate Ulap. Ikinuwento niya ang lahat. Ang huling pag-uusap nila ng kanyang kapatid kung saan nabanggit nito ang pagdududa niya kay Marahuyo. Na nooy matalik nitong kaibigan. Ang biglaang pagkasira raw ng preno ng sasakyan ni Ulap. Ang mabilis na pagpasok ni Marahuyo sa buhay ni Datu pagkatapos ng libing. Nang malaman kong nagpakasal kayo, halos masiraan ako ng bait. Pagpapatuloy ni Malay. Ngunit alam kong hindi ako mananalo kung basta-basta na lang kitang aawayin. Kaya naghahanap ako ng paraan para mapalapit kay Huni. Nag-apply ako sa eskwelahan niya. Kailangan kong mabantayan ang pamangkin ko. Ang tanging alaala na iniwan ni ate. Napayuko si Datu. Dinadama ang bigat ng lahat ng revelasyon. Siya ay naging bulag, isang tanga. Hindi mo kasalanan, sabi ni Malay.
na tila nababasa ang kanyang iniisip. Magaling siyang magtago, magaling siyang magpanggap. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, tumingin si Malay ng diretso sa mga mata ni Datu. May kinuha siyang isang maliit at kalawangin ng susi mula sa kanyang bulsa. Ito, sabi niya. Inilalagay ang susi sa palad ni Datu. Ito ang susi sa safety deposit box ni ate. Bago siya mawala, ibinigay niya ito sa akin. Sabi niya, kung may mangyaring masama sa kanya, ibigay ko ito sa'yo kapag handa ka na. Sa tingin ko, ngayon na ang panahon. Hinawakan ni Datu ang susi. Ito'y malamig, ngunit parang nag-aapoy sa kanyang palad. Isang susi mula sa nakaraan. Isang mensahe mula sa kabilang buhay. May iniwan siya para sa'yo. Dagdag ni Malay, ang boses ay nanginginig na. At para kay Huni. Ang biyahe papunta sa bangko ay tahimik. Si Datu at Malay ay magkatabing nakaupo sa likod ng sasakyan, parehong abala sa kani-kanilang iniisip. Ang maliit na susi ay nasa kamay ni Datu. Ang lamig nito ay tila isang paalala ng bigat ng kanilang misyon. Hindi na sila basta-basta naghahanap ng ebidensya ng pang-aabuso. Ngayon, hinahanap nila ang hustisya para sa isang buhay na kinuha. Ang silid, kung nasaan ang mga safety deposit box, ay malamig at napakatahimik. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga at ang tunog ng metal kapag ipinapasok ng bank employee ang master key. Pagkatapos, iniabot nito ang kahon kay Datu. I will leave you for some privacy, magalang na sabi ng empleyado bago sila iwan. Ang kahon ay simple lang, gawa sa metal, ngunit para kay Datu, ito ang pinakamabigat na bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan, ipinasok niya ang susi ni Ulap. Umikot ito nang may mahinang kalansing. Nang buksan niya ang takip, ang unang bumungad sa kanila ay isang koleksyon ng mga bagay na pamilyar kay Datu. Isang litrato nila noong kanilang kasal. Ang unang sapatos ni Huni. Isang tuyong bulaklak ng sampagita. Mga mumunting alaala ng isang masayang pamilya. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may dalawang bagay na nakatago. Isang selyadong sobre at isang maliit na digital voice recorder. Kinakabahang kinuha ni Datu ang sobre. Nakasulat dito ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ni Ulap. Datu, mahal ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawarin mo ako kung hindi ako naging matapang para sabihin ito sa iyo ng harapan. Ayokong mag-alala ka, pero kailangan mong malaman. Si Marahuyo, hindi siya ang taong inaakala mo. May naririnig akong mga pag-uusap. May nakikita akong mga tingin na puno ng inggit. May nararamdaman akong isang madilim na plano. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong may kinalaman ito sa'yo, sa kumpanya, at sa pamilya natin. Huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin niya. Mag-ingat ka, mahal ko. Protektahan mo si Huni. Siya ang ating liwanag. Nagmamahal magpakailanman. Ulap. Bawat salita ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa puso ni Datu. Ang pagsisisi ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Kung naging mas mapagmatsyag lang sana siya. Kung nakinig lang sana siya sa kanyang sariling kutob. Si Malay ay tahimik na umiiyak sa kanyang tabi. Alam niya, bulong nito. Alam niyang nasa panganib siya. Nanginginig ang mga kamay ni Datu habang pa kinukuha ang voice recorder. May isang file lang doon, may petsa na 1 linggo bago ang aksidente. Pindot niya ang play. Unang narinig ang boses ni Ulap. Kalmado ngunit may pilit na saya. Salamat sa pagpunta, Marahuyo. Kumusta na ang business niyo ni Raja? Sumunod ang boses ni Marahuyo. Matamis ngunit may pahiwatig ng pagkayamot. Ayos lang. Pero alam mo, nakakapagod din. Hindi katulad mo, Ulap. Ipinanganak kang mayaman na pangasawa mo si Datu. Ang swerte mo. Parang lahat ng bagay, napakadali para sa'yo.
Hindi naman sa ganoon, Marahuyo. Lahat tayo may pinagdadaanan. Sagot ni Ulap. Dito nagbago ang tono ni Marahuyo. Ang pagkukunwari ay biglang naglaho, napalitan ng purong inggit. Talaga? Anong pinagdadaanan mo? Ang pagpili kung anong designer bag ang gagamitin mo? Samamantalang kami, kailangan naming magkayod para lang makakuha ng kapiraso ng yaman na tinatapak-tapakan mo lang. Balang araw, Ulap. Balang araw, lahat ng yan, lahat ng meron ka, ay mapapa sa akin din. Isang mahabang katahimikan at pagkatapos ay ang tunog ng pag-off ng recorder. Iyon na yon, ang ebidensya, ang motibo. Hindi nito direktang sinasabing pinatay niya si Ulap, ngunit sapat na ito para wasakin ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Isinara ni Datu ang recorder. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang pagluluksa ay tapos na. Panahon na para maningil. May plano ako, sabi ni Datu. Ang boses ay matigas na parang bato. Tumingin siya kay Malay, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. At kailangan ko ang tulong mo. Bumalik sila sa opisina ni Datu. Tinawagan niya ang kanyang pinakamatapat na abogado. Sa loob ng sumunod na ilang oras, binuo nila ang isang plano. Bawat detalye ay pinag-isipan. Bawat ebidensya, ang mga video ng pang-aabuso, ang mga financial record, ang diary ni Ulap, at ang voice recording ay maingat na inayos. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Hahayaan nilang ituloy ng magkapatid na silang ang kanilang plano na patalsikin si Datu sa susunod na emergency shareholders meeting na sila mismo ang nagpatawag. Sa mismong oras na inaakala nilang hila na ang nagwagi, doon nila ilalabas ang lahat. Handa ka na ba para dito? Tanong ng abogado. Tumingin si Datu sa isang litrato ni Huni sa kanyang mesa. Matagal na akong handa. Nang gabing iyon, umuwi si Datu sa mansyon. Naabutan niya si Marahuyo sa sala, nagbabasa ng isang magazine, tila walang anumang alalahanin sa mundo. Ngumiti ito nang makita siya. You're home early, mahal, sabi nito. Naglakad si Datu papalapit sa kanya. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata ang nasa kanyang labi. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ng kamay nito, at tinitigan ito ng diretso sa mata. We need to talk, mahal ko. Ang ngiti ni Datu ay nagpadala ng malamig na kaba sa buong katawan ni Marahuyo. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalmadong yon ay may isang bagyong nagbabadyang mamuo. Naramdaman niyang may nagbago. Naramdaman niyang alam na nito. Hindi na niya kailangang hintayin ang pag-atake ni Datu. Siya ang uuna. Ang pinakamagaling na depensa, wika nga, ay ang pag-atake. Alam mo, mahal, sabi ni Marahuyo, pinipilit na panatilihing matamis ang kanyang boses habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay. Napapansin kong lagi kang balisa. Hindi kaya. Hindi kaya kailangan mo ng tulong? Mula nang mawala si Ulap, hindi ka na naging pareho. Ito na ang simula. Ang pagtatanim ng duda sa katinoan ni Datu. Ngunit hindi na kumagat si Datu sa pain. Ang kailangan ko, Marahuyo, sagot ni Datu. Ang bawat salita ay may diin, ay katotohanan. Nang gabing iyon, naging maingat ang bawat isa. Alam nilang pareho na ang kanilang pagsasama ay isa na lamang palabas, isang tiyempuhan kung sino ang unang gagawa ng mali. At sa larong ito, si Marahuyo ay isang grandmaster. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang pinakadesperadong plano. Pababa si Datu ng engrandeng hagdanan ng mansyon nang marinig niya ang isang malakas na kalabog na sinundan ng isang nakakakilabot na sigaw. Agad siyang tumakbo papunta sa pinanggalingan ng ingay. Sa paanan ng hagdan, naabutan niya si Marahuyo, nakahandusay sa sahig. Ang muka ay puno ng sakit at hawak-hawak ang kanyang braso. Anong nangyari? Sigaw ni Datu. Kahit alam na niya sa kanyang puso na ito ay isang patibong.
Itinulak mo ko. Humihikbing sabi ni Marahuyo. Ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Bakit mo to ginagawa, Datu? Anong nagawa ko sa'yo? Sinungaling, ang tanging naisigaw ni Datu. Ngunit huli na ang lahat. Tila isang senyales, ang pinto sa harapan ay bumukas at pumasok ang dalawang pulis. Sa likod nila ay si Raja. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Narito po siya, officers, sabi ni Raja. Itinuturo si Datu. Tumawag po sa akin si ate, umiiyak. Sabi niya, sinasaktan daw siya ni Kuya Datu. Walang nagawa si Datu. Ang eksena ay perpektong-perpekto. Isang asawang umiiyak sa sahig, isang bayaning kapatid, at isang nawawala sa sarili na asawa. Iniharap sa kanya ng pulis ang isang papel, isang temporary restraining order. Inirereklamo siya ni Marahuyo ng domestic abuse at emotional distress. Mr. Montecarpio, kailangan niyo po munang umalis ng pamamahay na ito, sabi ng isang pulis. Hindi! Bahay ko ito! Peke ang lahat ng to! Sigaw ni Datu. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat laban sa eksenang nilikha ni Marahuyo. At doon, dumating ang pinakamasakit na dagok. Lumabas mula sa kusina ang isang social worker kasama si Huni. Ang bata ay umiiyak. Hindi maintindihan ang nangyayari. Daddy! Sigaw ni Huni. Sinusubukang tumakbo palapit sa kanya. Ngunit pinigilan ito ng social worker. Base po sa petisyon ni Mrs. Montecarpio, ipinagkakaloob sa kanya ang temporary custody kay Huni habang iniimbestigahan ang kaso. Paliwanag ng social worker. Gumuho ang mundo ni Datu. Nakita niya si Marahuyo na dahan-dahang tumayo. Tinulungan ni Raja. Lumapit ito kay Huni at niyakap ito. Ngunit ang yakap ay hindi yakap ng isang ina. Ito ay yakap ng isang mananagumpay. Tumingin ito kay Datu at sa likod ng kanyang mga luha, may isang malamig na ngisi, ang huling halakhak. Wala siyang nagawa, kundi ang panoorin silang umalis. Si Marahuyo, na umaarteng biktima, at si Huni, na umiiyak at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang huling imahe na nakita niya bago isara ang pinto ay ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ang balita ay kumalat na parang apoy. CEO Datu Montecarpio, inakusahan ng pang-aabuso. Ang mga headline ay brutal. Ang stock price ng Sinagtala Holdings ay bumagsak sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga miyembro ng board ay nag-aalala. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Nasa opisina siya ng kanyang abogado, nakaupo, ngunit tila wala sa sarili. Ang lakas na naramdaman niya, ilang araw lang ang nakalipas, ay biglang naglaho. Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang tahanan, ang kanyang reputasyon, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang anak. Mahirap labanan to, Datu, sabi ng kanyang abogado. Ang mukha ay seryoso. She played her cards perfectly. Ang restraining order, ang custody, ang media. Naunahan niya tayo sa lahat ng bagay. Sa mata ng batas at ng publiko, ikaw ang kontrabida. Tumingin si Datu sa bintana. Ang siyudad na minsan niyang tiningala bilang simbolo ng kanyang tagumpay ay tila isa na ngayong kulungan. Tinalo siya. Si Marahuyo ang nanalo. Ang kadiliman ay bumalot sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Datu Montecarpio ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ang conference room ng Sinagtala Holdings ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board of directors at ang mga pangunahing shareholder ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng pag-aalala at pagdududa. Sa unahan, nakaupo si Marahuyo at Raja. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang pinaghalong pekeng kalungkutan at hindi maitagong tagumpay. Si Marahuyo, suot ang isang itim na damit ay ang perpektong imahe ng isang nagdadalamhating biktima. Si Raja naman, sa kanyang tabi,
ay handa ng kunin ang trono. As you all know, panimula ni Raja, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. We called for this emergency meeting because of the unfortunate events surrounding our CEO, Mr. Dato Montecarpio. Ang kanyang mga personal na issue ay nakaapekto na ng lubha sa reputasyon at halaga ng ating kumpanya. Therefore, with a heavy heart, we are moving to vote for his immediate removal as CEO. May mga bumulong, may mga tumango. Ang lahat ay tila sang-ayon. Si Datu ay wala roon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanilang plano ay perpektong gumagana. Mayroon bang tumututol? Tanong ni Raja. Isang mapanuyang nangiti ang muntik ng gumuhit sa kanyang labi. Ang katahimikan ay tila isang pagsang-ayon. Itinaas na ni Raja ang kanyang kamay upang simulan ang botohan ng bumukas ang pinto. Lahat ng mga mata ay napalingon. Doon, nakatayo si Datu Montecarpio. Hindi siya ang datu na mukhang talunan na huli nilang nakita. Ang suot niyang business suit ay plansadong-plansado. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng pagdududa o kawalan ng pag-asa. Ang naroon ay isang matigas at nag-aapoy na determinasyon. Nagulat si Marahuyo at Raja. Hindi nila inaasahan ito. Pasensya na kung nahuli ako, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Naglakad siya papunta sa unahan, sa tabi mismo ni Raja. Narinig ko ang iyong mungkahi, Raja. At bago kayo lahat bumoto, may gusto lang akong ipakitang isang maikling presentasyon. Bago pa man makaprotesta si Raja, nagsignal si Datu sa kanyang abogado na nakatayo sa may pintuan. Ang mga ilaw sa silid ay bahagyang dumilim at ang malaking screen sa likod ng board table ay umilaw. Ang pamagat ng presentasyong ito, sabi ni Datu, ay ang katotohanan. Ang unang lumabas sa screen ay ang video mula sa hidden camera sa silid ni Huni. Ang eksena kung saan tinatapon ni Marahuyo ang manyika ng bata. Ang kanyang mga salitang puno ng lason. Narinig ng lahat ang bulong. Wala kang silbi. Kamukha mo ang nanay mong mahina. Nanlaki ang mga mata ni Marahuyo. Ano to? This is illegal. This is an invasion of privacy. Is it? Malamig na tanong ni Datu. O ito ba ang tinatawag na pag-aalaga? Sunod na lumabas ang mga email, ang mga spreadsheet, ang plano ng pandaraya sa kumpanya. Ang mga pangalan ni Marahuyo at Raja ay naka-highlight sa pula. Ang mga miyembro ng board ay napasinghap. Ang pekeng pag-aalala sa mukha ni Raja ay napalitan ng purong pagkasuklam. This is fabricated, sigaw ni Raja. Ngunit hindi pa tapos si Datu. At para sa huling bahagi, sabi niya, isang bagay mula sa nakaraan. Ang sumunod na umalingaw-ngaw sa silid ay hindi na video, kundi audio lamang. Ang boses ni Ulap at ang boses ni Marahuyo. Balang araw, Ulap, balang araw, lahat ng yan, lahat ng meron ka, ay mapapa sa akin din. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang huling piraso ng maskara ni Marahuyo ay tuluyan ng natanggal. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at galit. Wala na siyang lusot. Kasama ang isang kopya ng diary ni Ulap kung saan isinulat niya ang kanyang takot sa'yo, Marahuyo, at ang testimonya ng mga saksi tulad ni Aling Payapa. Naniniwala akong sapat na ito, pagtatapos ni Datu. Sa puntong yon, muling bumukas ang pinto ng conference room, ngunit hindi na abogado ni Datu ang pumasok. Si Malay, at hawak niya sa kamay si Huni. Nang makita ni Huni ang kanyang ama na nakatayo sa harapan, isang bagay ang nagbago sa kanya. Ang takot na laging nakaguhit sa kanyang mukha ay nawala. Sa harap ng lahat ng mga taong ito, sa harap ng babaeng kinatatakutan niya, bumitaw siya sa kamay ni Malay. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Tumigil siya sa gitna ng silid. Itinuro niya ang nanginginig na si Marahuyo.
At sa isang boses na malinaw at matatag, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nagsalita siya ng walang takot. She hurt me. Ang simpleng pangungusap na yon mula sa isang bata ang nagsilbing huling pako sa kabaong. Kasabay noon, isa pang grupo ng mga tao ang pumasok, mga pulis, nakauniforme. Lumapit sila ng direkta kina Marahuyo at Raja. Marahuyo and Raja silang, "You are under arrest for corporate fraud and conspiracy to commit murder." Habang pinupusasan ang dalawa, ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkatalo. Lahat ng kanilang mga plano, lahat ng kanilang kasamaan ay gumuho sa isang iglap. Matapos ang lahat ng kaguluhan, nang ang silid ay unti-unti nang nababawasan ng tao, lumuhod si Datu sa harap ng kanyang anak. Tinitigan niya si Huni, ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal at paghanga sa katapangan nito. Hinawakan ni Huni ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang tunay, masayang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang anino sa kanyang mga mata ay naglaho na, napalitan ng isang bagong liwanag. Lumipas ang ilang buwan, ang iskandalo na yumanig sa Sinagtala. Holdings ay unti-unting humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Marahuyo at Raja silang habambuhay. Ngunit para kina Datu at Huni, ang tunay na trabaho ay noon pa lamang nagsisimula. Ang paghilom. Ang malaking mansyon sa Villa Diwata ay ipinagbili ni Datu. Masyadong maraming masasamang alaala ang nakakapit sa mga pader niyon. Lumipat sila sa isang mas simple, ngunit mas maaliwalas na bahay malapit sa dagat. Isang lugar na nagpapaalala sa kanila ng kapayapaan. Bawat linggo, magkasama silang dumadalo sa therapy. Sa una, si Huni ay tahimik pa rin. Mas pinipiling ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga drawing. Ngunit ngayon, ang kanyang mga iginuguhit ay nagbago na. Wala na ang mga aninong madidilim at mga batang walang mukha. Napalitan na ito ng mga larawan ng araw, ng mga bulaklak, at ng dalawang taong magkahawak kamay, isang ama at isang anak. Sa isang sesyon, habang abala sila sa pagpipinta, biglang nagsalita si Huni. "Daddy, galit ka pa rin po ba kay Mami Marahuyo?" Natigilan si Datu sa tanong. Tiningnan niya ang kanyang anak, na ngayon ay may tapang ng magtanong ng mahihirap na bagay. "Hindi na ako galit, anak," mahinahon niyang sagot. "Pero nalulungkot ako sa mga ginawa niya. Ang mahalaga, ligtas ka na. Ligtas na tayo." Isang mahalagang bahagi ng kanilang paghihilom ay ang muling pagtanggap kay Malay sa kanilang buhay, hindi na bilang si Ginang Malay, kundi bilang Tita Malay. Siya ang naging tulay ni Huni sa mga alaala ng kanyang ina. Magkasama nilang tinitingnan ang mga lumang litrato at ikinukwento ni Malay kung gaano kamahal ni Ulap ang kanyang kaisa-isang anak. Isang umaga, dinalaw nilang tatlo ang puntod ni Ulap. Maaliwalas ang panahon. Nag-alay sila ng mga puting bulaklak. Hinawakan ni Datu ang malamig na lapida. "Ulap, patawad." Bulong niya, ang mga salitang matagal nang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. "Patawad kung nabigo ako, pero pangako, mula ngayon, hindi ko na pababayaan ang ating liwanag. Hinding-hindi na." Hinawakan ni Huni ang kanyang kamay, isang munting pag-unawa sa mga matang minana nito mula sa ina. Nagdesisyon din si Datu na baguhin ang kanyang buhay profesional. Sa isang board meeting, formal niyang inanunsyo ang pagbaba niya bilang CEO ng Sinagtala Holdings. Magtatalaga siya ng bagong mamumuno. Mananatili siya bilang chairman, ngunit hindi na niya hahayaang kainin ng trabaho ang kanyang oras na para dapat sa kanyang anak. Ang kwento ay nagtatapos sa isang maaraw na hapon. Nasa isang burol sila, natanaw ang karagatan. Ang hangin ay malakas, perpekto para sa pagpapalipad ng saranggola. Si Datu
ay nakaupo sa damuhan, pinapanood ang kanyang anak at si Malay na masayang nagtatakbuhan habang ang isang makulay na saranggola ay sumasayaw sa himpapawid. Ang tawa ni Huni, iyon ang musika na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tawa na malaya, walang takot, at puno ng buhay. Ito ang bagong Huni, ang bagong himig ng kanilang buhay. Hindi na ito isang malungkot na hikbi sa isang madilim na silid, kundi isang masayang awit sa ilalim ng malawak na kalangitan. Tumakbo palapit sa kanya si Huni. Ang mukha nito ay namumula dahil sa pagod at saya. Niyakap siya nito ng mahigpit. I love you, Daddy. Niyakap ni Datu ang kanyang anak. Mas mahigpit pa kaysa dati. Ang bigat ng pagsisisi ay napalitan na ng bigat ng purong pagmamahal. Tumingala siya sa asul na langit, sa mga ulap na tila nakangiting gumagabay sa kanila. At sa hangin, ibinulong niya ang kanyang sagot. Para sa kanyang anak at para sa babaeng nagmamahal sa kanila mula sa kalangitan. Mahal na mahal din kita, anak. Palagi. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pagmamahal ng isang magulang ay may kakayahang maging bukang liwayway. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa mga sandaling inilalaan natin para sa mga taong ating minamahal. Ang mga sugat ng kahapon ay maaring maghilom at ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan ay ang katotohanan na sinamahan ng walang sawang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento nina Datu at Huni? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.